feeling natin naging optional na lang yung rest. Parang hindi na nga siya natin nasisingit sa schedules natin, 'di ba? Nalilimutan natin. And ako, for the longest time, ganun yung nangyari sa akin. Feeling ko I had to move mountains bago ako makapagpahinga. Welcome to Musings of a Slow Life, a podcast about slowing down, finding peace in the present, and learning to live with intention. I'm Ate Calls, your slow life guide. And I'll be here to remind you that rest isn't something you earn. It's something you're allowed to take. Every week, we'll talk about rest, mindfulness, and creating a slower and softer life. Because sometimes, the most productive thing you can do is to slow down. Hello, and welcome sa isa na namang episode ng Musings of a Slow Life. Ako, si Ate Calls, ang iyong slow life guide. And if isa ka sa mga pagod and overwhelmed nowadays and iniisip mo, kailangan mo magpahinga or kailangan mong mag-slow down pero hindi mo magawa or hindi mo alam paano gawin, this podcast is for you. Before ako mag-start ng podcast episode, gusto ko tong gawing grounding ritual or parang, welcoming ritual para sa atin, para ma-prepare din tayo when we listen and maging present sa episode na to. So, sama-sama tayong gumawa ng isang restful na breath. Isang deep breath lang siya. So, gawin natin sabay-sabay. Ready? Okay. Inhale. Hold. Exhale slowly. Ayan. I hope na naramdaman mo yung pahinga sa isang deep na breath na yon. Ngayon, let's start! So if you listen sa last na episode, I talked about yung introducing rest naman doon. So I decided na gawin siyang series kasi I realized na sa dinami-dami ng demand sa mundo and mga ginagawa natin sa araw-araw, talagang naging unfamiliar na yung rest for us. To the point na hindi na natin siya nako-consider and hindi na natin siya alam paano gawin. Hindi na natin ma-define for ourselves. So in line with that, for this episode, I want to talk about the first truth na I learned about rest. Kasi nga, diba, musings to eh. Musings, ibig sabihin reflection. So, nag-reflect ako about rest ng mga nakarang araw and as I journey to living a slower life. For this episode, I want to share the first truth na I learned about rest. And that's, rest isn't optional, it's essential. So, anong tingin nyo doon? Unang rinig nyo, ano yung tingin nyo? Meron ba kayong mga feels of resistance dun sa truth na yon? Feeling natin, naging optional na lang yung rest. Parang hindi na nga siya natin nasisingit sa schedules natin, diba? Nalilimutan natin. And ako, for the longest time, ganun yung nangyari sa akin. Feeling ko I had to move mountains bago ako makapagpahinga. Bakit ba tayo napunta sa point na yon? Kasi yung mundo na kinakagalawan natin ngayon glorifies hustle. Busy is seen as something na admirable. Na kapag marami kang pinagkakaabalahan, busy ka, alam mo yun, busy is a badge of honor. Magaling ka. Ibig sabihin, kaya may handle lahat, kaya may juggle lahat. While that is true, yung rest naman, nakikita naman as weakness, which is a lie. Yun yung hindi natin na nakikita ngayon. So, sobrang busy natin, yung rest, hindi talaga natin nalalagay sa schedules natin. And ako, ganun ako, na feeling ko, kapag kailangan ko na magpahinga, hindi ko na nalilive up yung mga expectation sa akin, yung expectation ko sa sarili ko, expectation ng mga tao. As a people pleaser, mahirap yun para sa akin, na kapag tumigil ako, feeling ko wala na akong kwenta, medyo harsh, feeling ko mahina na talaga ako. And, syempre, isang point din is social media. Sa social media, dun talaga lahat tayo nag-flex ng mga pinagkakaabalahan natin. And mahirap kasi syempre chronically online na tayo halos lahat, 'di ba? So, hindi natin maiwasan mag-compare sa mga achievement ng iba. Ayun, na makapag-reflect din sa sarili natin, na ma-compare talaga natin na bakit siya at this age, ganito na yung mga napupundar niya sa buhay niya. Nakapagpundar na siya ng kotse, nakapagpundar na siya ng bahay, or
nakapag-travel na siya. Ako, wala pa rin. So, I have to work para ma-achieve din yung mga yon. So, yun yung isa sa mga naging pressure kung bakit hindi natin naiisip na magpahinga. Though, medyo nagbabago na to, pero marami pa rin, majority pa rin ng generation natin, I think, or ng people ngayon na nakikita yung quiet life as parang, anong ginagawa mo? Parang walang nangyayari sa buhay mo. Parang walang worth yung life na quiet, life na peaceful, kasi wala ka something big na wina-work on. And ako, yun din yung pinaniniwalaan ko noon, kaya wala talaga akong tigil sa pag-isip ng next big thing na gusto kong gawin. At ayun na yung mundo na ginagalawan natin ngayon na parang walang enough. Parang hindi tayo nakokontento and lagi natin nagugustuhan na maggawa ng more, mag-achieve ng more, mag-accumulate ng more. Pero don't get me wrong ha, hindi ako anti-achievement, hindi ako anti-goal setting or life goals, ganyan, mga manifestation ng mga goals natin, hindi ako anti doon. Those things matter. Pero yung gusto kong i-emphasize dito sa episode na to na yung achievements natin, lahat ng mga pinagagawa natin, sobrang ingay nila sa social media. Pero yung rest, I think deserve niya rin mapag-usapan as loud as these achievements. Yun yung gusto kong gawin dito sa episode na i-emphasize na rest is also essential. Hindi lang siya one of the options na pwede natin gawin sa buhay natin. And yung quiet seasons aren't aligned sa failure. Hindi sila quiet equals failure. Hindi ganon. In fact, sa journey ko of slowing down, I realized na yung quiet seasons are signs of growth. Na dun ka talaga mas nakakapag-reflect, dun ka talaga mas nakakapag-muni-muni ng mga ginagawa mo sa buhay mo. Mare-reflect mo if the things you're doing are still aligned. Doon yun nangyayari sa quiet seasons. And I hope na we get to honor rest the same way as we honor ambition, goals, and dreams. Kasi yun na nga, nalilimutan natin siya. Nawawala yung meaning or nawawala yung value niya. Well, in fact, sobrang valuable ng rest na yun talaga yung mas nagpapagana sa atin more than yung mga achievements and yung goals. Dati, na-experience ko rin talaga yung imbalance between work and rest. And dito sa podcast natin, maybe na-discuss ko sa past episode na yung amount of work mo must be balanced with the amount of rest na ginagawa mo para maging sustainable yung life. Pero dati, bago ko natutunan lahat to, nasa hustle mode talaga ako. As in, alam niyo yung hanggang pagtulog, nag-iisip ako ng mga business ventures na pwede kong i-explore. Ganon. Tapos, ano ba yung mga skills ko ngayon na magagamit ko or mga skills ko na pwede kong ma-enhance pa more para ma-i-offer ko sa mga tao, sa mga company, sa mga kung ano-ano dyan. Ang dami ko pinagdaanan. Naggawa ako ng online shop para sa hair color. Nagbenta ako ng hair color. Tapos, nag-offer na rin ako ng hair coloring service. Nakilala ako doon na hair colorist ako. Na-establish ko yung sarili ko kasi syempre pinupost ko yung journey ko, yung mga classes na ina-attendan ko. Talagang binild ko yung credentials ko para maging hair colorist. Kasi wala naman talaga akong background eh. Puro knowledge, tsaka experience, tsaka tapang-tapangan talaga sa pag-handle ng hair. And nagbunga naman siya. Somehow, nakilala ako and nagkaroon ako ng mga returning clients. So, happy ako nung time na yon. Kaya lang, ayun na nga, dire-diretso ako. Hindi ako masyadong nagpapahinga kasi feeling ko kailangan kong mag-work on more para ma-build ko siya into something na pwede ko maging fallback if ever mawalan ako ng work or something. Syempre, ako yung puhunan nun. So, wala akong tigil. Build ako ng build, more. Pero umabot sa point na nagkaroon na ako ng injury. Nagkaroon na ako carpal tunnel, tsaka nagkaroon ako ng tear sa shoulder ko na pagka nasa-strain siya so much, nahirapan na ako. So, yun yung isa example of imbalance sa work and sa rest. Hindi ako nagre-rest enough. Kaya yung body ko na yung nagsabi na mag-rest ka naman, B. So yun, hindi ako makabalik ngayon sa hair coloring kasi sumasakit na talaga siya. And bukod doon, nag-try din ako ng pandemic na mag-offer ng brand strategy, graphics, ganon. And hindi ako nagtagumpay doon masyado. Doon na-enjoy ko siya. Pero kasi hindi pa aligned sa akin yun, yung time na yun. Hindi ako masyado makaisip ng mga strategy. Parang feeling ko kailangan ko pang ma-expose more sa world bago ko maintindihan, bago ako magbigay ng strategy sa mga businesses. Kasi ako mismo, parang sheltered pa ako nung time na yun. Ayun, hindi pa ako matured enough to give out
strategy for businesses. Nag-try din ako magbenta ng mga coffee. Nung pandemic din to, pero hindi rin siya naging sustainable kasi sobrang hirap pa nung restrictions nung pandemic. So, hindi siya masyadong nagtagal. Pero wala pa talaga nung coffee and tea na mga store. So, I think kung medyo dinire-diretso ko yun, wow, parang dami ko na learn and dami ko na rin na serve. Maybe naging kilala din yung business na yun. Pero, yeah, I'm at peace dun sa business na yun. Sa gilid ng lahat ng yon, nagsaserve din ako sa ministry, nag-excel din ako doon. Lahat ng mga parang pagkukulang na nakikita ko, gusto ko i-fill, lalo na sa media side. So, I gave out my heart din sa serving sa media. The more need na nakikita ko, the more na gusto kong maglaan ng time, energy, and effort. Pero remember na ginagawa ko yon, ginagawa ko rin lahat ng mga side hustle ko ng sabay-sabay. Yun talaga yung era ko na raketera ako. Masasabi ko na raketera ako. Yun yung times na sobrang napupuyat ako kasi dami kong mga ginagawa and one thing after the other, wala talagang break. As in, after ko ng isang task, diretso na agad, change na agad ng tabs and everything. And I think mga 4 years yun, 4 or 5 years ako ganun mamuhay. And again, babalik tayo dun sa core story ko na I experienced yung severe na burnout to the point na numb na ako and yung quality of life ko hindi na maganda. Yung relationships ko with people, hindi ko na nakikita as something valuable na parang hindi ako warm, hindi na rin ako nagre-reach out. Yun yung darkest era ko, yung mga times na hindi ako marunong pahinga. Syempre sa mental health ko din, hindi siya ganun kaganda, hindi siya ganun ka-stable. Yun yung isa sa mga ina-unlearn ko ngayon talaga, tuloy-tuloy na mag-schedule ng rest kasi essential talaga siya. Yun na yung truth na pinanghahawakan ko na alam ko na sa sarili ko na calls, masyado ka na maraming ginagawa, kailangan mo rin magpahinga, mag-schedule tayo ng pahinga. Siyempre, alam ko na rin kung ano yung mga bagay na nakakapagbigay sa akin ng totoong pahinga. So, yun yung mga ginagawa ko ngayon. Nag-schedule ako and I show up for myself kasi alam ko na yun yung kailangan ng katawan ko. Masasabi ko talaga na sobrang totoo na rest isn't optional, it's essential. Kailangan talaga ng katawan natin yun kasi magsha-shutdown talaga yung katawan natin nang wala na tayong choice kapag hindi natin yun ginagawa or pinaglalaanan ng time. And natutunan ko din na yung productivity, hindi lang siya yung mga action-oriented na mga goals or yung times na gumagalaw ka, nagagawa ka ng mga bagay-bagay na kailangan mong gawin. Productivity is also rest. May contribution din yung rest sa pagiging productive natin and that's true talaga. Hindi lang natin siya nare-realize lalo na kapag sa age na kaya pa nating mag-juggle and mag-handle ng maraming bagay. Pero habang umiidad-edad ka, i-crave mo yan naturally. And I think nandun na ako sa point na yon. Sa mga nakaka-feel na rin nun ngayon, if ikaw nafe-feel mo na rin yun ngayon, that's natural. I want you to validate that, to acknowledge na kailangan ko rin talaga mag-rest from time to time. Hindi ibig sabihin nun weak ka or nagfe-fail ka sa life kasi napapagod ka. It's natural to feel tired and to crave for rest. Huwag mo i-resist yung need na yon kasi it's part of being human. To end this episode, I want you to remember na bukod sa rest isn't optional, it's essential, na work and rest, they are not enemies. They are partners. They have to be present sa buhay natin, both, para mag-work together well talaga sila and maging mas masaya yung buhay natin. And we need to honor them both na equal para hindi tayo ma-burnout. I know that's hard and medyo may resistance siguro sa umpisa na kailan ba talaga magpahinga? Hindi wala akong nagawa. Maybe ganon. Pero nandito ako na sinasabi yun sa'yo na totoo yun. And I've experienced it. Napamuhay ko na yung buhay na non-stop hustle. And ngayon, pinapambuhay ko yung buhay na learning how to rest amidst ng lahat ng mga pinagagagawa ko sa buhay. Kasi marami pa rin siya. And lastly, I just want to share some practicals na pwede mo gawin. Choice mo. Na habang ina-introduce ko yung rest, I want you to explore what rest looks like for you. Determine mo lang ano yung mga activities, anong klaseng mga bagay yung nagbibigay sa'yo ng tunay na pahinga, hindi yung pahinga na fake. So, kung tingin mo, gusto mo magbasa, or gusto mo mag-draw, or gusto mo mag-paint, or gusto mo mag-explore ng mga, maybe sa nature, ganyan,
or maglakad, gano'n. Yung mga simpleng bagay na gano'n. Gusto kong i-explore mo ano yung mga talagang nagbibigay sa'yo ng rest. And try to do it more. Try to schedule na mga times na magre-rest ka. Kung gusto mo mag-schedule ka ng 1 hour per day, kung hindi mo pa talaga kaya, nagre-resist ka pa to rest, kahit 5 minutes lang, na kumari 5 minutes tulala, yung mga maliliit na moments na yon, it works wonders talaga. Yun yung mga na-experience ko din, na yung hihinga ka lang for 5 minutes ng walang ingay, ang laking rest niya for me. So, kasama na yun sa menu ko ng mga restful activities. So, yun. Pwede ka mag-build ng restful activities menu. Yan, na pwede mong gawin, mamili ka lang. Try mo talaga na habang ginagawa mo yung mga bagay na yon, hindi ka magpakain sa guilt. Kasi yun din yung naging mahirap sa akin gawin. Nung nag-start ako mag-transition to learning how to rest, na na-feel ko yung guilt na dapat tong oras na to, gumagawa ko na something Ganon. Try mo na i-resist yung feeling naman na yon. And unti-unti, practice lang talaga siya na ma-free ka rin dun sa thinking na yon. This has been yung episode natin ng Musings of a Slow Life. And again, the truth na diniscuss natin for this episode is rest isn't optional, it's essential. And I hope na ma-learn nyo rin yung truth na yon for yourself, ma-experience nyo first hand. And for now, magbababay muna tayo and I will see you sa next na episode. Bye!